Welcome sa Values Education 10, Term 1, Week 8. Ngayong linggo, ating tatalakayin ang pagsasakilos ng pansariling ugnayan sa Diyos patungo sa makabuluhang buhay. Para sa pamantayang pangnilalaman, natututunan ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa pagpapatibay ng pansariling ugnayan sa Diyos tungo sa makabuluhang buhay. Para sa pamantayan sa pagganap, na isasagawa ng mag-aaral ang mga paraan ng pagpapatibay ng pansariling ugnayan sa Diyos tungo sa makabuluhang buhay bilang tanda ng pananampalataya. Para sa layuning pampagkatuto, na isasakilos ang mga paraan ng pagpapatibay ng pansariling ugnayan sa Diyos tungo sa makabuluhang buhay. At ang lilinanging pagpapahalaga ngayong linggo ay ang pananampalataya. Pagsasakilos ng pansariling ugnayan sa Diyos patungo sa makabuluhang buhay. Upang maisakatuparan ang mga paraan sa pagpapatibay ng pansariling ugnayan sa Diyos tungo sa makabuluhang buhay, kailangan bilang isang individual na alam kung paano ito mapapanatili at mapayayabong. Una, ang pagdasal ay hindi lang simpleng panalangin na kailangan gawin. Ito ay may kaakibat na damdamin at tunay na pagtawag sa Diyos. Ayon sa artikulo ng Not Nelson 2023, mainam na magkaroon ng schedule sa panalangin. Maaaring maglaan ng oras sa umaga bago magsimula ang araw at gawin ang mga dapat gawin. Nakatutulong ito upang simulan ang araw ng payapa at may katiwasayan. Nakadadagdag ito ng mabuting pagbuo ng desisyon sa kabuuan ng araw. Katulad ng panalangin, ang pagbasa ng banal na aklat. Halimbawa, Biblia para sa mga Kristiyano, Quran sa Islam, Tripitaka sa Budismo, Tanakh sa Judaismo. Itakda ang isang tiyak na oras sa iyong araw-araw na isasaalang-alang mong oras para sa pag-aaral ng aklat. Ang regular na pagtutuon ng oras sa pag-aaral ay makakatulong sa iyo na mapanatili ang kasipagan at konsistensya sa iyong pag-aaral. Pangatlo, pag-aralan ang banal na aklat sa pagdalo sa misa o Bible study. Mas maunawaan ang nilalaman nito nang may tulong sa mas nakakaalam at eksperto. Ang pagbabasa ay hindi lamang naiiwan sa pagbabasa lamang. Ang mga aral na natutunan ay mainam na ibahagi sa iba. Sa inyong gawain, narito ang jingle o rap song. Bumuo ng 4 na grupo. Kayo ay bubuo ng isang jingle o rap song na naglalaman ng pagsasakilos ng inyong mga paraan sa pagpapatibay ng pansariling ugnayan sa Diyos tungo sa makabuluhang buhay. Bilang mga gabay sa pagbuo ng jingle o rap song, una, ang jingle o rap song ay kinakailangang may interesadong tono at liriko na madaling tandaan ng karamihan upang matandaan ang mga paraan sa pagpapatibay ng pananampalataya. Pangalawa, maaaring gumamit ng tono galing sa mga kanta. Siguruhin ang wastong banggit o citation sa may-ari ng awitin. At pangatlo, ang jingle o rap song ay hindi tatagal ng 3 minuto. Narito ang rubric para sa pagbibigay ng puntos. Para sa susunod na gawain, narito ang Faith Daily Log. Lagyan ng check ang daily log ayon sa nagawang paraan ng pagpapatibay ng ugnayan sa Diyos tungo sa isang makabuluhang buhay. Maaari ding magdagdag ng gawain na naisakatuparan na, subalit hindi kasama sa talaan. Halimbawa, maaari kang mamuhay ng isang makabuluhang buhay ng pananampalataya anuman ang iyong pagkatao. Ayon kay Swindoll 2022, hindi mahalaga kung sino ka man o nasaan ka man. Kahit ano pa ang iyong pinagdaanan, kung ano ang iyong pinagdaraanan, kung ano ang nangyayari sa paligid mo, o kung ano ang nangyayari sa ating mundo, maaari kang mamuhay ng isang makahulugang buhay ng pananampalatayang nakatuon sa puso ng Diyos. Ang pagtibay ng ugnayan sa Diyos at paglilingkod sa kapwa
ay mahalagang bahagi ng espiritual na pag-unlad ng tao. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng personal na pananampalataya at paggawa ng mabuti sa iba, nagiging buo at makabuluhan ang buhay ng isang individual. Sa ganitong paraan, ang tao ay nagiging mas malapit sa Diyos at nagpapakita ng tunay na kahulugan ng kanyang pagkatao bilang isang nilalang na may kakayahang magmahal at maglingkod. Para sa ating gawain, narito ang paggawa ng panalangin. Gumawa ng isang panalangin kung saan naglalaman ito ng mga bagay na nais mong ibahagi sa Diyos. Ang panalangin ay maaaring magtala ng mga personal na pagpapahayag ng pasasalamat, pagsisisi, hiling, at pananampalataya sa Diyos. Isa-isip ang mga bagay na magbibigay daan tungo sa pagpapatibay ng ugnayan sa Kanya. Hanggang dito na lamang. Kita tayo sa susunod na aralin.